for detention and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? Show to me now the legal basis for my being here. As apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. People general naman ngayon. Alam naman na, hindi man lang siya na-serve kung anong kaso kung pinag-charge sa kanya ngayon. Hindi niya alam. No? Kahit na PI man lang. Alam mo, ang charge sa kanya, nasa jargon lang. And then, hindi pa kayo na, ano na, ganito ginagawa natin. Sumusunod tayo sa isang entity na hindi na tayo membro. Nag-withdraw na tayo. And yet, sir, you are the Prosecutor General. Yes. You know how to exercise due process. Before you can even file charges, you have to file a complaint. We have to file a counter affidavit. Without doing those procedural process, here we are, being issued a warrant of arrest, questionable warrant of arrest. Ano po, sir? There's naman doon, blooper, puro pagdating sa trial dyan, tatawagin kita sa witness stand. Sabihin ko, you're the person who arrested me. May I know the reason why? Have you read the documents? Or at least, have you read the case? At that time, ninyo made the arrest. So that you would be guided to what you should know. Yan lang yan. Kaibigan tayo, galing ako dito. Say that not really appear on non-appearance, but I will deal with the problem directly, frontally. As a lawyer, gagamitin ko na yung pagka-abogado ko. Unang-una, how are you po? Talagang kami gusto magtanong, kumusta po si President Duterte? Sa awa ng Diyos, okay ako. Wala na. Okay, sir. Hindi na po ako magpapaligoy pa, sir. Nitong weekend, lalo na kahapon, kami pong nagulantang at nagpanik dahil dun sa balita. Ano po ba talaga ang nakarating sa inyo, sir? Meron daw po ba kayo talagang warrant of arrest? Ano po? Alam mo, ma'am, what is circulating in the city of Manila, it's almost the same that's being played around dito because of the communications. Very, as a matter of fact, it's almost instant. Ilang segundo lang. So, ang sabi ko, ma'am, is though I do not claim ignorance about the move before and long before and after a few months of respite, nandiyan na naman yung issue. So, I guess this mga ano na ito, issues, I would call them, would hound me until the dying life. Okay, so ano to, sir? So they won't really stop? Again? So talagang hindi sila titigil, sir? No, as I remain, mainly if I remain to be a politician all the year round. But it might simmer a little bit down the line. Pero pag hindi naman ako active. But for as long as I am there in the political arena of the Republic of the Philippines, I would be a constant, not really issue, good copy for whatever I say or whatever I do, and what happened yesterday and what will happen tomorrow. Alright. Gan okay. Sir, okay, sir, does this bother you, sir? Itong mga naglutangang information na meron ng warrant sa inyo, warrant of arrest? Alam mo, ma'am, sa totoo lang, I have been in politics for almost nearly 30 years. Been mayor and lahat ng klaseng issue. Firstly as vice mayor, congressman, then as president. Hindi ko naman siya nasabi minamaliit ko. Pagyayabang yan eh. But it's almost an day in, day out, month long, year after year. It's has become an irritation, really. Especially if patanda ka na and you still have to deal with the same questions and issues until now. Pero
I take it as part of my political life. Kasi nandyan I early on nagpasok ako sa gobyerno as a prosecutor that verily as early as ilang taon lang pumasok na ako sa politika. Okay. Sir, kung sakali nga po na meron at kayo ay pasomon po, will you appear? Again, ma'am. If ever na meron nga po talaga, kung talagang totoo nga itong warrant of arrest na mga lumutang, kung sakaling meron nga talaga, what's your plan po? Will you appear kung sakaling pasomon po kayo, sir? I would say that not really appear or non-appearance, but I will deal with the problem directly, frontally. As a lawyer, gagamitin ko na yung pagka-abogado ko. Okay, sir. So, suffice to say that you have been prepared for this po, Mr. President? For the longest time. For the longest time since, as far as I can remember, ma'am, maaga ako ng ilang years early on, so that would be around siguro, put it lightly, mga first 5 years, first term, second term, nandyan na yan. So, I have learned to deal with the problem directly, frontally, and walang pasikot-sikot. Alright. I have been very frank all these years. Alright, okay. Sir, aside from this po, sir, meron din pong i-finance sa inyo sa DOJ na inciting to sedition. Unang-una, what's your take on this po, sir, na kayo po ay napailan ng ganito, sir? Is it the sedition ngayon? That's different, sir. Aside from ICC, sir, meron din po, di ba, sir, may pinal din po sa inyo inciting sa DOJ? Inciting to sedition? Wala akong alam yan. Ngayon lang. Alam ko na may plano na idemanda ako, pero specific sa ngayon ko lang nalaman. Yun naman sa ICC, matagal na yun. Whatever course it might turn to, I'm ready for it. Kasi dumaan ako sa trabaho ko, ma'am, as an appointed elected official of the Republic. I do not, there no excuses to give. I offer no apology. I did what I did because to continue, I said I did what I had to do kasi trabaho ko at ginawa ko. Whether or not it would run me down or push me up, it's too early for history to make the accurate count. Wala ako. I do not want to judge myself except that I answer the problem, the questions, whenever it crops up. Attorney Sal, dito muna tayo sa demeanor ng dating presidente. Kalmado, tanggap niya kung ano man ang mangyayari at walang bakas ng kaba sa dating presidente. Sir. Vintage Duterte naman yun. Ever since naman, di ba, matagal niya lang sinasabi. Wala siyang takot, walang pangamba sa puso niya. Wala siyang regrets. Ginawa niya ang dapat niyang gawin bilang isang opisyal, whether kung siya in-appoint na piskal at naalala na mayor, vice alcalde, congressman at presidente. Siya kasi, siya yung tipong wala siyang agenda sa sarili. Pag wala kang kasing agenda, wala kang kinatatakutan. Kung ano lang yung batas, yun ang gagawin mo. Yun ang Duterte. Kaya, ibating yung panahon ngayon na hinahanap ng kasaysayan ang kanyang paninindigan at hinanap niya ang hamon ng kasaysayan. Narito siya ngayon. Nakahanda, buong tapang at buong mahinaw na harapin niya bilang isang mamamayan at bilang isang abogado. Opo, sir, binanggit niya rin na gagamitin niya yung kanyang years of experience as a lawyer and he will face the problem frontally bilang isang veterano ding abogado, sir. What are your thoughts about that? Okay, tama yun. Kasi marami namang mga tinatawag na remedyo sa batas. For instance, yung warrant of arrest, as far as I'm concerned, illegal yun.
Kasi, even assuming na meron nga, kasi hanggang ngayon, hindi natin alam kung may hawak siyang hard copy. Siguro, kaya nila hindi pinapapasok yung abogado. Kasi si Secretary Bello, abogado yun. Siyempre, question niya, hanapan niya ng hard copy. Kung walang maipapakita, pwede siyempre, magkakaroon sila ng problema. Pero kung walang sasalubong sa kanyang abogado, at didiretso nila sa krami, o di, nahuli mo na. So, pero may mga remedyo naman. We can question the validity of the arrest. Ang pinakamaganda ngayon sa akin sa ngayon, bilang isang abogado, kasi pag magpapile ka pa ng petition ng kung ano-ano sa Korte Suprema, matagal yan. Dahil pag nag-file ka, pasasagutin yung gobyerno, papasagutin ka. Kung ako ang abogado, ang gagawin ko, magpapile ka agad ako ng, as soon as he is arrested, magpapile na ako ng habeas corpus. Kasi pag habeas corpus, ang Korte Suprema, mabilis. Tatawagin ka agad ang mga pulis at sasabihin sa kanila, dalhin nyo dito si dating Presidente Duterte at ipaliwanag nyo sa amin anong batayan ninyo sa pag-aaresto sa kanya. Sir, meron pong update, no? Kinumpirma ni Nicolas Torre na yung Interpol nga ay mag-i-execute ng arrest warrant kay former President Duterte sa NAIA Terminal 3 sa kanyang pagpunta, pabalik dito sa Pilipinas. Kumpirmado, sir. Si CIDG Chief Torre po mismo ang nag-update. Yung Interpol ay walang kapangyarihan na mag-aresto. Ang mag-aaresto kay dating Presidente Duterte ay ang pulis natin. Pulis natin na mag-aaresto. Kasi ang Interpol, ang trabaho lang yan ay mag-share ng informasyon, mag-facilitate. Sila magsasabi doon sa isang bansa na naghahanap sa isang pugante na naririyan, nandito. Ang mag-aaresto pa rin, yung law enforcement ng bansa. In this particular case, ang mga pulis natin. Walang authority ang Interpol. At kung sinasabi nila na yun ang mag-i-enforce, hindi po pwede. Kasi, kumbaga, magiging ahente lamang sila ng principal ng ICC. Wala ang jurisdiction ng ICC. Kung walang jurisdiction ng ICC, paano magkakaroon ng jurisdiction yung ahente niya? Nako, sir, dito po sa ating mga kababayan sa comment section, marami po ang mainit ng ulo, no? Hindi sila makapaniwala na akala nila chismis lang, akala nila haka-haka lang o teorya. Mukhang matutuluyan nga ang pag-aresto ngayong araw kay former President Rodrigo Duterte. Sir, ang endpoint po nito kapag natuloy at nag-cause po ng kaguluhan dahil marami ang supporters ni PRD, siyempre may mga iba dyan possible na maggawa ng mga hakbang to express their support kay former President Duterte. Ano ang endpoint, Attorney Sal, na nakikita po ninyo sa mga nangyayari ngayon at mga current development? Pag nagkaisa ang taong bayan dyan, magkakaroon ulit tayo ng mga nakaraang ginawa ng bansang Pilipinas. Mamamaya, tandaan ninyo, nagkaroon tayo ng EDSA 1 kung saan ay tinanggal natin ng Pangulong Marcos Sr. And then nagkaroon naman tayo ng KRAP. Kung madaling sabi, hindi papayagan ng isang bayan ng Pilipino ang ginagawa nilang paglabag sa saligang batas. Sooner or later, they will stand up and do something about it. At gaya ng sinabi kong paulit-ulit na, pag hindi naging maayos ang paghawak nila sa sitwasyon na yun, magkakaroon tayo ng panibagong political upheaval dito sa ating bansa. Attorney, may ibang anggulo naman tayo nakukuha mula mismo sa mga taong malalapit kay former President Duterte. Ang sabi naman, may posibilidad na walang warrant, pero red notice lang daw ang i-issue ng Interpol. Ano masasabi mo dito, sir? Kaya na sinabi ko, yung Interpol ay walang kapangyarihan yan. Kung sinasabi nila na yan ay enforcement agency ng ICC, ay ang ICC nga walang jurisdiction. Kung yan ay agent naman ng ICC, paano magkakaroon ng kapangyarihan yan? Kaya nga red notice lang, parang pinapasabihan lang na ikaw ay akusado nga, kailangan humarap ka dun sa kaso. Wala silang kapangyarihan. Kaya hindi ba paulit-ulit ko lang sinasabi, any government action that will lead to the cooperation of the present government leading to the arrest of a Filipino citizen on the basis of a warrant of arrest illegally issued by a foreign institution will be criminally and administratively liable. At kung ang presidente ng bansa ito ang nag-utos ng isang illegal na order, yan ay impeachable ground. Pwede siyang tanggalin sa posisyon at managot